Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nang nagawang makalabas ni Wun Chan ay bigla naman itong nagulat nang may kung sino ang nakakita sa kanya at tinatanong ang kanyang pagkakakilanlan. Sabi nito sa kanya na base sa kung ano ang itsura nito, ay mukha itong tumakas mula sa kung saang kulungan. Kaya naman ay tinanong nito ang binata na kung nagawa ba nitong sumalisi matapos na marinig na mayroong kumusyong nagaganap sa labas. Sa isip naman ni Wun Chan ay kinakabahan itong napapasabi na hindi siya maaring mahuli sa pagkakataong ito, kaya naman ay agad itong naghanda upang atakihin ang lalaking nasa kanyang harapan, na madali naman na naiwasan ng assassin. Matapos ay sinabihan siya nito na masyado siyang mabagal kung kumilos, kaya naman dahil dito ay agad na nakatanggap si Wun Chan ng isang pag-atake mula dito. Matapos na mapabagsak ang binata, ay agad naman siyang hinatak nito at sinabihan na huwag na nitong tangkain pa ang pumalag pa, dahil sa susunod niyang pag-atake ay tatanggalan na niya ito ng kanyang isang braso, kaya naman dahil dito ay wala na itong nagawa pa kung hindi ang tanggapin na lang ang nangyari sa kanya. Matapos ay napasabi na lamang ito na ang mga pagtunog ng alarma ay mukhang mas lumalakas pa, kaya naman ay napapatanong siya na kung ano naman kaya ang nangyayari ngayon. Dahil dito ay sinabihan niya si Wun Chan na habang patungo siya doon ay isasama na muna niya ito kaya naman ay inutusan niya ito na sumunod sa kanya. Nang makarating naman ang dalawa sa lugar, ay agad naman itong sumilip upang tignan ang sitwasyon, ngunit nagulat naman siya sa kanyang nakita, at napapatanong na kung ano naman kaya ang ginagawa ng taong ito dito sa kanilang inn. Nang bigla naman na sabay-sabay sumugod ang ibang mga kasamahan nito kay Jiang Qirin, kaya naman dahil dito ay agad naman siyang naghanda upang umatake, at hindi din nagtagal nang makalapit na ang mga ito, ay sabay-sabay naman niyang binigyan ang mga ito ng malalakas na pag-atake. Nang bigla naman itong napahinto, at agad na napalingon sa kinaroroonan ng dalawa, kaya naman dahil dito ay sinabihan niya ang binata na naparito siya upang ibalik siya sa kanilang storm inn. Matapos na masabi ito ng ating bida, ay tinanong naman niya ang assassin na kung nagkita na ba sila noon, dahil naalala nito na mayroon siyang ipinasabi dito noon sa may pagkana ng mga pagsalakay sa kanyang inn na huwag na siyang gagambalahin pa, at mukhang sa tingin niya na hindi niya nagawang maipahatid ang pinapasabi niya dito ng maayos. Nang bigla naman na napahinto ito at napalingon, nang tanungin siya ng pinuno ng Jiangqiam sect na kung anong ginagawa nito. Nang bigla naman na nagsalita ang babae at sinabi nito sa pinuno na dapat ay nakinig na lamang ito sa kanya na paslangin na ang binata dahil sa magsasanhi lamang ito ng problema kung hahayaan lamang nila itong buhay. Sa narinig na ito ni Wun Chan ay bigla naman itong nakaramdam ng matinding galit sa babae. Agad naman siyang kinilala ng pinuno ng Jiangqiam sect bilang ang innkeeper ng Storm Inn. Kaya naman dahil dito ay galit siyang tinatanong ng ating bida na kung nakahanda na ba itong tanggapin ang kaparusahan para sa pagsisinungaling at panghahamak ng iba. Sa nangyari ay hindi naman ito makapaniwala dahil sa ilang minuto pa lamang matapos na i-alarma ang lahat ng nasa lugar, ngunit nagawa na nitong mapabagsak ng ganun kabilis ang lahat ng 40 mga bihasang mandirigma nila. Dahil dito ay pinagpapawisan naman itong sinabi sa ating bida na kung maaari pa ba nilang pag-usapan ang mga bagay-bagay patungkol dito, ngunit hindi naman siya sinagot ng ating bida at mabilis na binigyan ng malakas na pag-atake na agad naman din niyang nakita at nagawang mapadepensa. Matapos nitong mapa-address gawa ng pagsalag sa malakas na atake ng ating bida, ay muli naman na sinugod siya ni Jiang Qirin. At nang magawang muling umatake nito ay agad naman siyang muling napadepensa, upang mapatalsik siya sa di kalayuan. Matapos na makarecover sa pagkakatalsik, ay sa isip nito ay naiinis siya dahil sa nagawa ng ating bida na mabali ang kanyang kaliwang braso gamit lamang ang isang pag-atake, nang muli naman siyang sinugod nito, upang agad siyang maaalarma. Kaya naman dahil dito ay agad naman siyang napatalon sa isang estatwa na malapit habang sinasabihan ang ating bida na kainin nito ang inihanda nila para sa kanya, kaya naman nang matagumpay na lamapat ang paa nito sa isang buton, ay agad naman na napanganga ito, at mabilis na nagpalabas ng mga matatalim na bagay mula sa kanyang bibig. Agad naman na nakita ito ng ating bida at napasabi na isa itong patibong, kaya naman ay agad nitong pinahit ang kanyang hawak na sandata, at mabilis na ipinaikot-ikot upang magawang madepensahan ang kanyang sarili mula sa mga papalapit sa kanyang matatalim na mga bagay.
Sa nangyari ay naiinis naman na napapasabi ang pinuno ng Janggeum sect sa kanyang isip na kung talaga ba na nagawa nitong madepensahan ang mga patibong, dahil sa wala na itong magagawa pa sa sitwasyong kanyang kinakaharap, kaya naman ay agad naman itong kumilos, at agad na sinakal ang babaeng si Sogyo. Matapos ay binalaan naman nito ang ating bida na huminto ito sa kanyang kinaroroonan, dahil kapag nagpumilit pa itong lapitan siya, ay papaslangan niya ang babaeng ito. Agad naman siyang tinanong ng ating bida na kung sinusubukan ba siya nitong pigilan sa pamamagitan ng pagbihag sa babae, dahil kung ganun nga, ay kahit ano pa mang gawin nito ay wala siyang pakialam, dahil sa siya lamang ang taong hinding-hindi niya magagawang mapatawad dahil sa kanyang mga ginawa, matapos ay agad naman na sumugod dito si Jiang Qirin. Nang makita naman ito ng pinuno ng Janggeum sect ay nakaramdam naman ito ng hindi maganda patungkol sa kanyang buhay, kaya naman ay agad na niyang hinagis ang babae mula sa itaas dahil sa wala naman ng silbi ito sa sitwasyon niyang ito, at agad na naglabas ng mga patalim upang ipanglaban. Kaya naman dahil dito ay agad naman niyang inihagis ang mga ito sa ating bida na papasugod sa kanya, na madali lamang na napawalang bisa ni Jiang Qirin. Kaya naman nang nagawa nitong makarating sa itaas, ay agad niyang inatake ito na matagumpay naman na tumama sa kanya, at agad na bumagsak mula sa itaas. Matapos ay agad naman na sinundan ito ng ating bida, at napasabi na ang kaisipan na nagpapagaan sa buhay ng isang tao sa pamamagitan ng pagkuha ng kasiyahan gamit ang pagpapahirap sa mga ito, ay isang baluktot na kaisipan. Kaya naman ay sinabihan niya ito na sisiguraduhin niya na hindi na nito pa magagawa ang makapanakit pang muli ng iba. Sa isip naman ng pinuno ng Janggeum sect na mukhang maling tao ang kanyang binangga, at base sa itsura nito ay hindi siya nakakakita ng kahit na kaunting emosyon mula sa kanyang mga mata, at ang panggugulo dito ay ang kanyang pinakamaling nagawa sa buong buhay niya, matapos ay muli siyang inatake ng madaming beses ng ating bida. Nang bigla naman na may dumating at galit na napapatanong na kung anong nangyayari sa lugar na ito, matapos ay agad nitong hinanap ang pinuno ng Janggeum sect mula sa mga nakahigang mga mandirigma sa paligid, at kung bakit hindi nito ipatawag dito ang Venom sect. Nang bigla naman at tinitigan siya ng masama ng ating bida, kaya naman ay nabigla dito ang pinuno ng Azure Wind Inn at napasabi sa kanyang sarili na hindi maaaring nagawa niyang mapatamba ang lahat ng ito ng siya lamang na mag-isa. Kaya naman ay agad niyang tinanong ang ating bida na kung sino ba talaga ito, at kung siya ba ay mula sa Azure Wind Inn. Sinagot naman siya ng ating bida at sinabi na ang Storm Inn na palagi nitong ginugulo ay siya ang nagmamay-ari, at siya ay si Jiang Qirin. Hindi naman ito makapaniwala at napatanong na kung ang ibig ba nitong sabihin sa kanya na ang taong nagawang mapatamba ang halos 40 na katao ng kanyang Azure Wind Inn ay ang mismong innkeeper ng Storm Inn, na agad naman na sinang-ayunan ng ating bida. Dahil dito ay galit naman niyang tinanong ang ating bida na kung anong lakas ng loob nitong sumugod sa kanyang inn at saktan ang kanyang mga tauhan, at ang bagay na ito ay isang pagpapahayag sa kanila ng digmaan. Tinanong naman siya ni Jiang Qirin na kung isang digmaan na ba ang tingin niya sa ginawa niyang pag-aksyon dito, dahil kung ganun nga ay bakit hindi nila simulan na ito. Sa nangyari ay bigla naman na natigilan ang matabang innkeeper ng Azure Wind Inn dahil sa hindi niya nagawang matakot ang ating bida. Sabi pa ni Jiang Qirin na sa tingin niya na matatapos agad ito sa pamamagitan ng pagpastlang niya sa pinuno ng kanyang mga kaaway ngayon na mismo, dahil dito ay kinakabahan naman na napasabi ang innkeeper na kung gagawin niya ang bagay na iyon ay hahabulin siya ng mga awtoridad habang buhay. At sinabi nito na kung hindi ba alam ng ating bida kung gaanong makapangyarihan ang koneksyon na mayroon siya. Sinagot naman siya ni Jiang Qirin na wala pa naman siyang pinapaslang na kahit na sino sa lugar na ito, ngunit nais lamang niyang ipakita sa kanya ang kung ano ang maaaring mangyari sa kanila kung ipagpapatuloy pa din ng mga ito ang panggugulo sa kanyang Storm Inn. Napasigaw naman ang innkeeper at sinabi na walang kwenta ang mga sinasabi nito sa kanya, dahil sa wala naman itong ginagawang muling pagkilos laban sa kanyang Storm Inn kamakailan. Dahil dito ay napalingon naman ang ating bida sa pinuno ng Janggeum sect at napatanong na kung ginawa lamang ba niya ang bagay na iyon ng siya lamang at walang kahit na sinong nag-uutos. Hindi naman ito sumagot,
Kaya naman ay napasabi ang ating bida na mukhang sa tingin niya na ang taong ito ang nakipagsabuatan kay Sogyu upang kidnapan ang housekeeper mula sa Clear Moon Pavilion at subukang paslangin ang kanilang cook sa Storm Inn. Dahil dito ay gulat naman sa narinig na ito ang pinuno ng Azure Wind Inn, at galit na napapasabi sa kanyang isip na ang tanga talaga ng bastardong ito, dahil sa bakit naman niya nagawa ang bagay na ito. Sabi pa niya na kung sakaling naisin niya na gawin ito, ay kailangan niyang magtagumpay anuman ang mangyari. Matapos ay tinanong naman nito ang ating bida at sinabi na kung ano ba ang nais nitong mangyari, ito ba ay ang mapawi ang kanyang nararamdamang galit, at kung hindi pa ba sapat para sa kanya ang ginawa nito sa kanyang mga mandirigma. Sabi naman ng ating bida na nais nitong mangako siya sa kanya na hindi na nito pagagambolin ang kanyang Storm Inn kahit kailan, dahil hanggat hindi nito pinakikialaman ang kanyang Storm Inn, ay siya din bilang innkeeper nito ay hindi din makikialam sa kanila sa Azure Wind Inn. Sa nangyari ay wala naman itong nagawa kung hindi ang sumang-ayon at sinabi na isa na itong kasunduan sa pagitan nilang dalawa, ngunit inutusan naman siya ng ating bida na magsulat ito ng isang dokumento na nagsasaad na ang Azure Wind Inn ay hindi na muli pang manggugulo sa Storm Inn. Naiinis naman na napapasabi ito sa kanyang isip na hindi niya maaaring gawin ang bagay na iyon, dahil kapag binigyan niya ito ng isang kasulatan patungkol sa kanyang pangako at hindi sa salita lamang, ay hindi na nito pa magagawang madampiang muli ng kanyang kamay ang lugar ng Storm Inn. Kaya naman dahil dito ay sinabi nito sa ating bida na hindi siya makakapagpatuloy sa kanyang pagnenegosyo kung magpapadala siya sa ganitong klase ng kaguluhan sa pagitan nilang dalawa. Kaya naman ay inalok na lang nito ang ating bida na kung bakit hindi na lamang sila magkaroon ng patas na pagtutunggali gamit ang Invitation Showdown. Sa nangyari ay napapatanong naman ang ating bida na kung ano naman itong Invitation Showdown na kanyang sinasabi dito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sabi nito na magkakaroon sila ng isang malaking pagsasalo-salo, at iimbitahan nila ang kanilang mga tunay na kaibigan upang pag-usapan ang patungkol sa kanilang mga at sa pamamagitan ng pag-uusap at mga kasanayan sa pagsusulat ng kanilang mga inimbitahang mga kaibigan, ay dito nila malalaman kung kaninong panig ba ang mas may mataas na level. Sabi pa nito na ang Invitational Showdown na ito ay sa totoo lamang, ay ang pamamaraan na ginagamit upang maresolba ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang kaya naman ay tinanong nito ang ating bida kung ano sa tingin nito ang kanyang magiging desisyon. Habang nag-iisip naman ang ating bida, ay palihim naman na napapangiti ang pinuno ng Azure Wind Inn, dahil sa mukhang magagawa niyang mahulog ito sa kanyang tinatanim na patibong, nang bigla naman na nagsalita si Jiang Qirin at sinabi na hahayaan na lamang nila ang magiging desisyon sa gaganaping Invitational Showdown. Makalipas naman ng ilang sandali sa lugar ng Storm Inn, ay gulat na napapatanong ang mga kasamahan nito na kung bakit nagdesisyon ito at pumayag para sa isang Invitational Showdown. Sabi naman ng ating bida na kung sakaling matalo ang Azure Wind Inn ay hindi na nito paguguluhin ang kanilang Storm Inn, at iyon ang kasunduan na nais nilang gawin, ngunit nakita naman nito na hindi maganda ang naging reaksyon dito ni Weian, kaya naman ay bigla naman siyang nagtaka. Matapos ay sinabi ng babae na ang Invitational Showdown na nagaganap sa mga ng Gold Deity Road ay sinasamahan ng pagsasabit ng mga karatula ng pangalan ng kanilang mga bilang isang taya, at ang mananalo ay magkakaroon ng karapatan na wasakin ang karatula na may pangalan ng inang matatalo. Kaya naman sa madaling salita, ay kapag natalo sila ay ang kanilang ay malulugmok na sa matinding kahihiyan, nang bigla naman na nagsalita si Wunchan at agad na humingi ng tawad sa mga kasamahan niya dahil sa ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang kapalpakan. Nang bigla naman na may sumisigaw na pumasok ng Storm Inn, at tinatanong si Jiang Qirin na kung totoo ba na nagdesisyon itong labanan ng isang Invitation Showdown, sabi pa nito na agad siyang nagtungo dito upang alamin ito mula sa kanya. Matapos ay tinanong naman siya ni Cholwo na kung mayroon ba itong kahit na sinong maiimbitahan, na agad naman na sinang-ayunan ng ating bida at sinabi na mayroon siyang kaibigan na kilala niya mula ng kanyang pagkabata at sa tingin niya na isa na itong opisyal ngayon. Napatanong naman dito si Cholwo at tinanong na kung ang kakilala ba niya na iyon ay isang general o kung ano paman. Sabi nito na ang tinutukoy niya ay mula sa Hanlan Academy,
At 3 taon na ang nakakalipas ay isa siyang principal sa lugar na iyon. Sa nangyari ay napasabi naman dito si Cholu na kung ang ibig ba nitong sabihin ay isa lamang 6th grade official ang kanyang tinutukoy, ngunit sabi nito na kung principal na ito noong nakalipas na 3 taon ay sa tingin niya na maaaring siya ay isa ng 5th grade official ngayon. Napatanong naman si Jiang Qirin na kung importante ba ang grade sa mga ito. Dahil sa ang taong iyon ay ang pinakamatalinong taong kilala niya sa buong mundo, at sa labanan na may kaugnayan sa academics at debate ay nakakasigurado siya na hinding-hindi matatalo iyon. Sa nangyari ay napayuko na lang sila Weon sa sinabing iyon ng ating bida, at nadismaya naman ang lahat, at napasabi na lamang si Cholu na mukhang walang kaalam-alam ang ating bida patungkol sa kung ano ba talaga ang isang invitation showdown. Kaya naman ay sinabi nito na ang bagay na iyon ay isang labanan ng awtoridad sa pagitan ng kanilang mga bisitang iimbitahin, at ang innkeeper na si Bang Taepong ay nakakasigurado siya na iimbitahin ang magistrate ng Hangzhou branch na si Monpyo na isa sa 3 magiging matataas na opisyal sa imperyo sa hinaharap, at tanging mayroong iilan lamang na tao ang maaaring makatapat dito. Sa nangyari ay nakaramdam naman ng pagkabahala ang mga bata at napapasabi na hindi nila inaasahan na ang kanilang storm-in ay bigla na lamang na maglalaho, na agad naman na sinang-ayunan ni Cholu at sinabi na maging siya ay hindi din nais na mangyari ang bagay na iyon. Nang bigla naman na nagtanong sa ating bida si Weon na kung ang kanyang tinutukoy ba na kaibigan ay palagi niyang nakakausap. Na agad naman na sinagot nito at sinabi na sa tingin niya ay ang huling beses niyang nakausap ito ay noong 3 taon na ang nakakalipas. Sa nangyari ay nagulat naman dito ang babae at napasabi na kung ang sinasabi ba nito ay magmula ng araw na iyon ay hindi na ito pa nakipag-ugnayan sa taong iyon sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga liham, na agad naman na sinang-ayunan ni Jiang Qirin dahil sa hindi naman niya ginagawa ang mga ganong klase ng bagay. Dahil dito ay napasabi na lamang si Weon na minsan ay napapansin nito na ang ating bida ay parang namumuhay sa lumang mundo bago pa siya magpunta sa lugar na ito, kaya naman ay napasabi na lamang siya na kung anong klaseng kaibigan naman kaya ang kanyang tinutukoy sa kanila. Nang bigla naman na natigilan dito si Jiang Qirin, dahil sa muli niyang naalala ang araw ng una nilang pagkikita. Sinabihan siya nito na maari siyang mamatay sa estado niyang iyon. Na agad naman na hindi sinang-ayunan ng ating bida at sinabi na hindi siya mamamatay, ngunit sabi nito na mamamatay siya dahil sa madaming tao ang namamatay dahil din sa pagbabago ng temperatura ng kanilang katawan at hindi lamang dahil sa labanan. Kaya naman ay tinanong nito ang ating bida na kung bakit ang damit nito ay madumi at punit-punit na, dagdag pa nito na kung hindi ba nagbibigay ang militar ng mga uniform para sa mga sundalo nitong nasa unahan ng kanilang puwersa. Sabi naman ni Jiang Qirin na kahit pa kumuha siya ng bago ay kalaunan ay magiging ganito din naman ang itsura ng mga iyon, kaya naman ay walang rason para sa kanya ang kumuha pa ng bago, ngunit sabi nito na kada 50 araw ay nagbibigay naman sila ng mga bagong damit sa mga sundalo nito. Sabi naman ng binata na walang mareresolba sa bagay na ito kung ipipilit niya ang bagay na iyon, kaya naman ay agad nitong inutusan si Jiang Qirin na agad na bumalik ng barracks dahil kapag nagpatuloy pa ito ay sa ganitong klase ng snowstorm ay nakakasigurado siya na ikamamatay ito ng ating bida. Nang bigla naman na napasabi si Jiang Qirin kung alam ba nito na ang lugar na ito ay hindi dinadalaw ng kahit na anong snowstorm sa loob ng nakalipas na 10 taon, ngunit matapos na mamatay ng kanyang general, ay nagtuloy-tuloy na ang ganitong klase ng klima. Ang taong nag-alaga sa kanya at nagpalaki sa lugar ng digmaan na parang kanyang sariling anak, ang unang tao na nakaramdam siya ng matinding kalungkutan dahil sa pagkamatay nito. Kaya naman sabi niya sa binata na ang mga snow na ito ay dahil sa taong iyon. Kaya naman ay niyayakap niya ang lahat ng ito ngayon, sinabihan naman siya ng binata na hindi ito naniniwala sa mga multo dahil sa hindi pa ito nakakakita noon. Kaya naman ay agad na nagpakilala ito sa ating bida at sinabi na siya ay si Hyun Baek, at sa buwan ng kanyang kapanganakan, ay ang isang Thuja na nasa harapan ng kanilang yarda ay bigla na lamang na nasunog matapos na matamaan ng kidlat, kaya naman ay ito ang pinagkuhanan ng kanyang pangalan. Matapos ay tinanong nito ang ating bida na kung ang general ba na tinutukoy nito ang nagbigay sa kanya ng pangalang Qirin. Kaya naman ay nais niya talagang makita ito matapos niyang marinig ang mga balita, sa isip naman ng ating bida na ang impormasyon patungkol sa kanya at sa general ay isang top secret,
Kaya naman ay napapatanong siya na kung sino naman kaya ang isang ito, at ngayon na napansin na niya ito, ay hindi niya inaasahan na makatagpo sa lugar ng labanan ng kasing edad niya matapos na makatagpo niya ang ikalawang anak ng general na si Yuan. Nang bigla naman na nagsalita ito at sinabi na ang tanging tao na nasa kanyang kaparehas na edad ay ang ikalawang anak ng Yuan family, at mas nagugustuhan niya ang ating bida kumpara sa taong iyon. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.